sakdaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Kapuso sa mga lugar nga mabuti atong Sibya ug sabi isa na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon ninyong tulumanon mga kapuso ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Lunes, Oktubre 20, 2025. Mga kapuso kita may mag-ubanas pagtukian ang mga dagkong isyu sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. O para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio, Super Radio, Super Radio, Super Radio. para sa mga nagunang balita sa lokal, ang ulang usa ka negosyante human kini gipusil sa duha ka mga suspetsado nga nagmotorsiklo samtang naglingkod gawas sa tindahan niini sa may Minganilla New Public Market, Barangay Poblacion Ward 1, lungsod sa Minganilla kagabi. Ang biktima usa ni ka 38 anyos nga lalaki tunan ni kaipon nga nagpuyo sa Barangay Tunghaan, lungsod sa Minganilla. Una niini ang Minganilla Police Station, nakadawat ni sila og tawag labot sa nahitabong shooting incident diya sa maong dapit. Yan ni ilada ang kining girespondihan. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang kining biktima nagatiman ni siyang gibaligya nga mga lechon manok og milingkod gawas sa tindahan niini samtang nagpaabot sa mga customer. Paglabay sa pipila ka mga minutos, niabot ang mga suspitsado sakay sa itom nga motorsiklo. Ang gunman nagsulobog puti nga karsones unya helmet nga color pink, samtang ang driver sa motorsiklo nagsuot pod og maroon pants unya itom nga helmet. Nibunot matud pa og kalibre 45 nga armas ang gunman og gipusil ang biktima sa wala nga bahin sa iyang liog nga nigawas ang bala sa tuo nga tampihak niini. Matud pa sa mga saksi nga sa wala pa ang insidentes pagpamusil, nakit-an pa ang mga suspect gawas sa tindahan or dool sa tindahan sa pwestos biktima. Dihang nakabantay ang mga suspect nga nilingkod sa gawas, giduol dayon nila kini og giposila. Sigo ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Bacatangay, ang Hepes Minganilla Police Station, nga hinabio nila pag-usab ang biktima nga nagpaalim karon sa tambalanan aron masubay gyud ang motibo nganong gipusil kani. Sa nasayran nga human sa nahimo or human mahimo sa mga suspetsado ang krimen, dali silang misibat. Apan sa ilahang pagsibat, kaduha pa sila nakabangga ang kini mga suspetsado. Una nilang nabanggaan sakay ang sakinan og naka-hit and run pud sila og babae. Nanawagan sab si Lieutenant Colonel Makatangay sa publiko nga kung dunay mga impormasyon sa mga suspect ingon man sa motorsiklo nga gigamit sa krimen sa pag-report niini sa police station aron masulbad ang krimen. Super Chunky Bote sa Doubles. Super Radio. Sa Pikas Bahin mga kapuso, nailhan na ang duha ka grupo sa mga lalaki nga nagsinumbagay human sa kapistahan sa Dakbayan sa Talisay. Si Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, ang hepes kapulisan sa siyudad sa Talisay, nibutyag nga nag-abot ang kining duha ka mga kampo sa mga lalaki diha sa ilahang buhatan. Kini human ilahang nailhan sa gihimo nilang investigasyon. Una niini ang matag grupo ang nagsinukli ay og kumo sa kadlawon pitsa 16 sa buwan sa Oktubre. Nakaangkon
or ikaingon nga pulos dayo o namista lang ang matag grupo og nakainom kini og ilim nung makahubog. Matod pa ni Maramag nga nagkabikil ang duha ka habig tungod sa babae, hinungdan nga nagsinumbagay. Nasayran nga ilang nga ang ilang lamok-lamok nakuhaan og video sa usa ka netizen unya gi-upload ang video hangtod nga kini nag-viral nga nakuhaan og atensyon o nakakuha og atensyon sa kadaghanan. Dugang pa ni Maramag nga nagkasabot ang duha ka habig nga pinasayloay og niuyon nga sila muhimo og public apology sa ilahang gihimo nga kasamok. Apan bisan pa man sa ilahang panagsabot ang kapulisan sa Talisay mupadayon sa pagpasaka og kaso nila nga alarm and scandal aron na pagpakita nga ang ilahang gihimo dili madawat og mooy matngunan sa uban nga dili maghimo og kasamok sa syudad. Super Tanky Bote sa Dumoles! Super Radio. Dumoles News Roundup! Super Radio. Super Radio. Okay mga kapuso, arita sa banato magahisgotanan diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. Mag-live-in partner na nakpan. Umanggiingong hubog ug nagmaoy des may barangay Tipadilla sudad sa Sugbo. Nagapasado las 4 kadlawon sa mayaging adlaw. Ang mga suspect mao sila alias Marvin, 30 anyos, o ang kapuyo niini nga si alias Jacqueline, 23 anyos, ulos residente sa Baong Dapit. Matod pa nga nagtagay og ilim no makahubog ang duha apan kalit lang silang nagkalalis og giingong nagsagit-sagit og nagmaoy. Tungod niini ang mga silingan sa duha maoy nireklamo sa mga otoridad human nakadisturbo na kini kanila. Daling gisikop sa mga responding police ang mag-live-in partner. Sa pagkakaroon, natanggong na kinisprisuhan ingon man pasakaan og tukmang kaso. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Bikas bahin mga kapuso, emergency room ug operating room sa Cebu Provincial Hospital, Bago City mahimo ng gamiton human nga nakumpleto na sa ZLREJ or Zelridge Construction ang pag-ayo ni ini ug ilahang gi-turn over sa tagdumala sa Tambalanan. Super Radio. Ayun lang ni, at least makatabang-tabang diya sa norte mga kapuso kay importante po biya ning Bogo City Hospital mga igala. Kay kung imong tanawon, pwerte na yung layuan eh. Kunya pwerte sa yung layua sa Vicente Soto Memorial Medical Center. So kinahanglan ning mamahimong operational. No? Salamat kayo. Ining Zelridge Construction sa Paspas kapag ayo ni ini mga kapuso. Super Radio. Layos ang mga kuan sa San Remigio, perting tumuya ra bagay na. Mayon ang naay katabang hospital o Tambalanan ng Vicente Soto pag-atiman mga kapuso. Bigas bahin, Philippine Drug Enforcement Agency Conpidea Regional Office 7 gidayig ang Cebu City Government tungod sa commitment niini sa pagpromote og usa ka drug-free workplace. Si PDEA Regional Director Joel Plaza ang mihatag og letter of commendation Cebu City Mayor Nestor Archibal sa pag-ila sa paningkamot nga ma-institutionalize ang drug-free workplace policy in accordance with DDB Regulation Number 2 Series of 2004 o DDB Regulation Number 13 Series of 2020 or 2018. Ang maong komendasyon nag-highlight sa pagpangulo ni Mayor Archibal o ang dedikasyon sa Cebu City Local Government Unit sa pagsiguro sa public service nga maghatag nga luwas, healthy o drug-free environment. Super Radio. Nindot kay paminahon mga kapuso pero dako-dako pagitag trabaho unon rin Cebu City eh. Dako-dako pagitag trabaho unon mga kapuso. No, pero nindot ni kung magtinabang nga lang ta kay ang kining pagsulbad sa drugas mga kapuso kay kuan man gyud pinaagis komunidad. No, apil po ning LGU. Kay kung ang community sila mismo mo report, mo dili. Mahimo ra man gyud ang drug-free ang usa ka lugar. Kung kaila ra gyud mo sa usa, ila mo mga silingan, nya kamo pareha mog tinguha. Kay kung dili mo parehag tinguha, perti lisura gyud na. Sama ra sad ni
sa ato ang mga government agencies. Kung parehag tinguha ang ato ang PDEA ug Cebu City, dako kay nagtabang sa pagsulba na ning illegal nga drugas mga kapuso. Super Radio. Bikas bahin, Ecolop, mutanyag og libreng sakay sa electric bus nga mulibot sa mga heritage landmarks sa dakbayan sa Sugbo. Kini aron mapalambo ang eco-friendly nga transportation samtang ipakita ang kasaysayan sa Sugbo. Diin mausab ni ang unang electric bus nga gidisenyo alang sa pagserbisyo nga bubiyahe sa mga dapit sa heritage zone sa syudad. Super Radio. Department of Health mga kapuso ni klaro nga walay bag-ong virus nga nikatap sa nasod. Mga LGUs dunay gahom sa pagpatuman sa angayang health measures. Super Radio. Oy, kana mga nikatap nga balita ha, dili na tinuod nga naay lockdown. Ano porbida ning mga AI. Oy, og yun nakaingon ani. No, kita ko ganinang buntag na agi video nga mag-lockdown ko no. Pero di na tinuod ha. Influenza virus kauna pa na. Unya season mangudi mga kapuso. So walay lockdown, dili na tinuod ang lockdown, fake news na. Unya kamo para makapanagang mo na sulob na sa siguro mog face mask, no? Ganaganam sa ning influenza virus kunya dali pod makatakot. So ako nang balikon, walay lockdown, di na tinuod. Ninyo makita sa social media nga lockdown, fake news na. No, kanang mga AI, di na tinuod. Okay mga kapuso. Sa di pa tayo matusunahan, ato sa nipalotso ng ato abag... Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Daot ang reports mga kapuso, PWD, angol human gidunggab og laing PWD sa lungsod sa Alegria, Super Decime. Pasok! Super Radio. Super Des! Super Radio. Yes. Go Super ahead. Zen Kim, kani. Klaro na. Super Zen Kim? Yes, go ahead. Okay. See. Ang hulang usa ka 62 anyos nga lalaki nga senior citizen nga PWD human matod paggidunggab sa 42 anyos nga babae nga PWD usab sa barangay Madridejos lungsod sa Alegria nitong Domingo sa gabi. Ang biktima mo si alias Do nga 62 anyos PWD nagpuyo sa barangay Malabago lungsod sa Badiana samtang ang suspect mao si alias Mary 42 anyos PWD nagpuyo sa maong barangay. Una ninyo sa concerned citizen ang nanawag sa Alegria Municipal Police Station o report sa natabong stabbing incident sa rapid kining girespondihan. Pag-abot nila sa lugar, nakita ng biktima kilid sa Madridejos Barangay Hall, naglingkod ug nagkadugo sa mido na kinisamad sa suwang o sa lower left neck. Nihimo dahil hot pursuit operation ng kapulisan ug nadakpan nila ang suspect sa panimay ni iniging ang biktima naasod sa bay sa biktima sa suspect dihang gidunggab kini matod pa sa suspect. Matod pa nagalis ang duha sa kwarta kay gikuha sa biktima ang kwarta sa suspect. Ding ang duha usab dunay diferensya sa pangunahuna matod pa sa makabanay ngadto sa kapulisan. Nakumpiskar ang 12 inches na kutsilyo apil ang kuptanan hino ng duha ka habig nagkahusay ra usab. Kini si Desmay Padilla sa Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Dulaan o sa kalibo kabata gitudluan pag toothbrush di asnaga. Super Gabriel. Pasok! Super Radio. Dulan o sa kalibo ka bata sa Kantauan Elementary School sa Barangay Kantauan, Sudad Sanaga, ang gipangtudluan kung unsaon ang insakto nga paglimpyo sa ngipon. Ang kagamanan sa Sudad Sanaga pinaagi sa City Dental Team nakigalayon sa pribadong kompanya aron himuon ang programa nga 1 milyong sipilyo niadtong miaging adlaw. Moabot sa 892 ka mga tinun-an ang nakadawat og komprehensibong pag-atiman o edukasyon alang sa pagmintinar nga limpyo sa ilang ngipon. Human sa kalihukan gipangtagaan og dental kits ang mga bata aron ilang magamit matag adlaw. Samtang 37 ka mga bag sa dugo ang nakolekta sa gipahigayon nga bloodletting didto sa covered court sa Barangay Balirong. Ang mitampo sila mga dugo mao ang taga Balirong ug Alpaco nga gipasiugdahan sa City Health Office. Sa mosunod nga hugna sa bloodletting ang paghimuon sa covered court dias Barangay Hagimit
ugmang adlaw. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYSS Dapat Totoo. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Daghang salamat, Super Desiree Padilla o Super Gabriel Bunhok sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, magalang sa update sa dagan sa panahon. Nasa atong lead si Ma'am Janina Martin sa Pagasamagtan. Ma'am Janina, maayong hapon. Mayong hapon, sir. O sa itong mga sukin, ti paminaw matong latest weather update. Nakagawas na si Bagyong Ramil sa atong Philippine Area of Responsibility ganitang buntag o wala na po ni direktang epekto sa bisag-asang bahin sa atong nasod. Sa laing bahin kining easterly, so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakapektar karon sa may silangang bahin sa Pilipinas. Ug tungod ni ana, ang tibok Visayas kay makasinati og generally fair weather nga naray chance sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugdo kilat. Wa pud kinay active na gale warning maong tibok Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na pagros sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa aminang silangan diin natong kadagatan na magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa Subo tong kadagatan kay ni Hunas ganinang alas 4:34 sa hapon ug mataob kini unya sa alas 10:43 sa gabi. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay ni salop ganinang alas 5:25 sa hapon ug musilang kini ugma sa alas 5:33 sa buntag. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DUSC Pagasamagtan kini si Janina Marte mayong hapon ug daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Janina Martin sa Pagasamagtaan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa DSS News Roundup. Sa dipatang Sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita, labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa DSS News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa ato ang tulumanon sa DSS News Roundup. Sige apon, ini ang inyong ubos na lagad sa kahangin at Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Ita maglangan, arita sa ito magahisgutanan. Okay mga kapuso, nawa man akong BJ bago guro ni. Kanang unahon taning sa pamahayag sa palasyo mga kapuso, may labot ni ining ICI or Independent Commission for Infrastructure mga igala. No? Matod pa ni Palace Officer Attorney Claire Castro nga plano ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga abli daw ang presidente sa baga suhestyon nga i-improve ang investigasyon nga gihimo sa ICI. No? Plano sa presidente nga hatagan pa og mas dakong power or ngipon ang ICI mga kapuso. No? Moni ang pamahayag sa Malacañang kaganina. Dili lang ko nakuan ba kay sa wala pa nahimo ning ICI. September 11 man guni nahimo ang ICI mga kapuso pinaagi sa orders presidente. Unya, sa wala pa ni nahimo, nag-podcast mo itong presidente. Unya,
usa sa mga komentos presidente nga kung unsa kuno kinahanglan nga power sa ICI, iyang ihatag. Kung unsa nga ngipon, kung unsa nga klase sa gahom ang kinahanglan sa ICI para makaimbestigar, mapriso ang katong mga kinini ang mga nalambigit sa flood control issues mga kapuso, ihatag sa presidente. Pero karon makita man ninyo, no, nga igo ra makapatawag ang ICI, dili gid sila maka-file og kaso. So wa pagingipon. Sa ngipon na ni Mr. President, abi man ako una wa pa ni nahimo, ang gusto nimo taga ang ngipon pero karon murag wa pa man gyud. Nya karon inyohan tinguha nga hatagan og ngipon. No? Medyo libog siya diring dapita, dapat pagkabuhat sa ICI inyo nagihatagan og power, no? Dili lang ingani nga patawag, imbestigar, unya hatag dito sa ombudsman o paili nagkaso. Kaya ba mo ning ombudsman nga lahi na may nagkupot ani di laman sa Martires. No, si Secretary Boying Remulla naman. Ang katawhan nagduda naman aning ingani nga porma ba kana ganing murag chess ba. Mayo kay pagkabutang. Diya gyud sa ombudsman kung asa ipasa sa ICI ang ilang mga kaso nga i-file. Sige lang. Sunod nga pamahayag nga atong itakol mga kapuso is kining matud pa nga nakauyon daw ang presidente is dagan sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI, no? Ang presidente rin nakauyon. Kunya murag kita sa naas ubos, naglibog ta ba kung saman mo uyon maayo ba ka ani nga pamahayag sa presidente kay sa ako hangtod nga dili na nila ipakita ang klase sa investigasyon nga ilang gibuhat, di gyud ko makauyon na. Okay, hangtod karon, di ba? Magpatawag silang tao, naasod sa kwarto, sila rin mag-istorya. Kita nga, kwarta man na nato, buhis na nato ang nagastoan ng mga flood control project, no? Wata kay ba kung giunsa nila pagpangutana, pag-imbestigar? Di ba? Unlike sa Senate ba? Nga open, live, makita na to. Makita na to kinsa ni mga tawhana ang maayo mangutana, di ba? Na may ingana. Kaya sa investigasyon sa ICI, di ba na to makita? Wata kay ba kung giunsa nila pagpangutana, giunsa pud og tubag? Di ba? Boy atong gustong mahibawaan. Nahangtod karon di kita kasalig ani, kay di man ta kita. Di ba? Igo na sila moingon nga magpa-press ka na mo ni ang gikuan. Gikuan. Taon niya nanawagan pagid ang palasyo ngadto sa mga tao nga dili daw dauto ng ICI. No, nanawagan sila nga ayaw na ninyo dauta ang ICI. Atong pamina ang kuana basaho na. No? Nga sa mga obstructionist na gumagawa ng kwento para sirain ang integridad ng ICI, bawasan nila ito dahil hindi ito nakakatulong sa ekonomiya. Ano murag, di man siguro nas pagpandaot siguro, no? Walang giklaro. Pag ikaw klaro, pag ipahibaw namin, ha? Di ba? Ipakita na ng stara, no sa may gitago, anong di man ipakita. Anyway, ilaham sa ng investigasyon. Pero hangtod sa dili na ninyo ipakita sa tao, magduda yun. Nanagi mga pagduda. Ya, hangtod nga dili na mapriso na mga tao nga involved anang flood control, di ba? Isa may di magduda na. Ang mga pangalan, mga kapuso, naanas inyong mga atubangan. Gisulti na sa mga tao nga naa diha nag-imbestigar og una. Ipang-mention na sa mga witness, no? Sa mga diskaya. Naanay mga nibarog nga witness. Himan-himan. Makadungog lamig. Imbestigari daw nas bunggo. Ha? Di ba? Naana ba? Naana sa inyong atubangan? Naana ang pinaka... Naana diha?
Nganong mulihay pa mangyud ta? Nya moingon mo kuwang mog tao. Kuwang og tao ang ICI para mag-imbestigar. Nya mulikoy pa muglaing isyu. Ala. Mulikoy pa muglaing tao nga wa pa man gani na di ba? Naanay pangalan Zaldico. No, daghan na kayong ni question nga nung naana siya unom ka eroplano. Ala. Ano ba to eroplano? Oh, nga nanay ni question nga nung naanay eroplano. Naanay ni question nga miyembro na siya kontraktor or nagtukod siya construction firm to Sunwest ba to? Nga apil sa top 15 nga nakadawat sa dakong kontratas flood control projects. Unya, moingon lang mo nga, wala pa mi kakita og mga ebidensya nga mutudlo ani mga tawhana sa flood control nga issue or corruption. Ala. Ha? Muna di mo ka basol sa mga tao nga ano magduda. Moingon og batok sa ICI o kontra sa ICI kay ang katong mga klaro na kaayo nga pwede ninyong agian inyo manggilihayan. Ala. No? Naana ko na mga ngana. Gibang bulgar na ko ni Secretary Vince Dizon nga pila na kabuok eroplano na ang naa niya. No? Daghang pagurulik eroplano sa ato ang armadong kusog. No, mga ngana ba? Naana ba niya? Mulihay man mo. Ay may basula ninyo nga makahatag migbating nga statement anang ICI. Kaya mo man mismo na adiha. Naglisod man gani mo og pinpoint. Mutipas man gani mo klaro na kayo. Ngita am gani mo glaeng giingnan lang mo Secretary Boyeng. Ang ombudsman ingon nga paimbestigaran si Senator Bongo. Diliko lang sad mo. Ala. Tando sad mo ato imbestigaran. Ala. Wala man ay problema ako. Wala na problema kung naay kalambigitan. Wala na problema. Ang gipangita mo kung sa tao nga naanay mapriso. Unya, kini mga pangana, dugay ng gitudlo. Panahon pang Mayor Magalong. Una pa ni mention giingnan bitaw mo Mayor Magalong. Oh, ano di man mo ka-mention anang mga pangalana? Zaldico or Martin Romualdez. Kano mahadlok man mo? Ala. Ala. Di ba? Kung may problema kung na-involve si Senator Bongo, di apil. May problema. Pero sa wala pa ta naabot diha, naa naman to mga pangalana, oh. Naa na sa inyong atubangan. Anong mutipas man? Ala. Pero yung mga kapuso, sa di pa tabatos. Ikas tinubdan sa mga balita hangtod sa paghatod sa balita. Labas ang ulan ninyo kining madungog dinhi sa WS News Roundup. Boss Eugenio Tagsip, may pagpaminaw diha, bossing. Matod pa ni ICC Inday Claire gitagaan ngipo ng ICI hala usapan na ninyo mga kurakot. Hala. Magyapon. Boss Bill Carda Basolo ang nibilib anang ICI si BBM Ragyod. Siya may siya na sa giga-appoint anagon. Hala. Siya na siya nagporma ba? So, yara pong bilib. Hala. Siguro ni sila itaw nga mutanaw sa ubos, no? Sa mga normal nga tao, baway nangutana ninyo kung na uyon ba mos gibuhat sa ICI? Hoy, si Alan Reyes may pagpaminaw. Bailing kahis wa patingali maturok ang ngipon o nangapod-pod na baron. Oo na, boss, ipasalig nga sa wa pa na porma, atagan og saktong ngipon. Pero hangtod karon, plano lang gihapon. Si Atos Tumimbang, may gabi Maricho Aber Relyon. Pinaw dia sa Purok Bayabas, Argao. Uy, amatag Argao, ha? I-arabas mga torta ba na engineer? Argao, no? May pagpaminaw sa mga taga-Argao, sa itong mga kapuso ng dapita. Si Ma'am Juvenus Cruz Naguyod Bernante, sa Bohol, may pagpaminaw. Kanya si Annalyn Saldivar, Flora Sarcon sa Aluginsan, Cebu. Kanya si Leonie Huezan. Pagpaminaw si Robert Langido, Jose Eugenio Tagsip, Mamatilos Evelyn, Mary Glenda Prado. Pagkapuso nito Leyte si Monter Jo Ligwis. Pagpaminaw niya, boss.
Mga kapuso, wala kita kung oras rin sa ito ang tulumanon sa WS News Roundup. Sa gapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kimbote at ang 24 oras mo sunod na. Ngayong gabi mga kapuso, nagang salamat mga kapuso. Dapat totoo.